Magandang araw sa lahat. Narito naman tayo sa ating channel para sa bagong kwentong aral tungkol sa kwentong Sabongero. At ang may pamagat na ang mga sabongero sa labas ng sabungan. Sa isang maliit na bayan kung saan ang sabungan ang sentro sa tuwing linggo, maraming sabongero ang nagtitipon-tipon sa labas bago magsimula ang laban. Ang araw ay tirek at ang hangin ay punong-puno ng ingay. Nang nag-uusap, nagtatawanan at nag-alok ng pusta. Si Mang Pedro, isang veterano nga sabungero, nakatayo sa ilalim ng punong akasya, hawak ang kanyang tandang sa loob ng isang bila. Tahimik niyang tinitingnan ang mga baguang sabungero na masigasig na kapagtawanan sa pustahan. Malayo sa kanya, isang grupo ng kabataan sina Kaloy, Berto at Simon ang nagbibiroan habang kinikilatis ang panlabang manok ng iba pang sabungero. Pre, tingnan mo yan. Ang taas lumundag ng manok ni Macardo. Siguradong diado ang kalaban niya. Tawa ni Kaloy habang tinuturo ang isang malaking tandang na tila puno ng kumpiyansa. Abay! Huwag kang magsisilaw, Kaloy, sagot ni Mang Pedro. Ang tunay na panalo sa sabong hindi lang nasa lakas ng manok kundi sa diskarte ng mayari. Nang isang tabi, si Mang Cardo, isang mayamang sabungero, ay abala sa pag-aalok ng pusta. Kilala siya sa bayan bilang isang taong mahilig sa pira at hindi pumapayag na matalo. Mga suki, diyado ang manok ko, pero subok na galing. Kaya pakayong dublehin ang pusta nyo, sigaw niya habang tinatawag ang ibang sabongero. Si Kaloy, na bagong sabak sa pustahan ay nadala sa pag-uuto ni Mang Cardo. Nilabas niya ang kanyang ipon at naglagay ng malaking halaga sa laban ni Mang Cardo. Samantala, si Mang Pedro ay patuloy lang na manonood, tila may nalalaman siyang hindi alam ng mga baguhan. Nagsimula ang laban. Ang manok ni Mang Cardo ay mabilis at malakas, ngunit sa isang iglap napuruan ito ng kalaban at bumagsak sa gitna ng ruwida. Talo! Panalo ang kalaban! Sigaw ng sentensyador. Lumuha si Kaloy habang hawak ang kanyang walang laman na pitaka. Napailing si Mang Pedro at lumapit sa kanya. Anak, sa sabong, hindi sapat ang yabang at tapang. Dapat marunong kang magsusuri nang hindi basta-basta nadadala sa matamis na salita. Dumaan ang mga linggo at natuto si Kaloy mula kay Mang Pedro. Di na siya nagdadalos-dalos sa pustahan at sa halip pinag-aralan niya ang mga galaw ng mga manok, ang tamang conditioning at ang pagprespeto sa laro. Hindi nagtagal, siya ay mismo ay naging isang maingat na matalinong sabungero. Makalipas ang isang taon sa parehong sabungan kung saan sina natalo noon, nakatayo si Kaloy hindi bilang isang sabungero padalos-dalos kundi bilang isang taong may disiplina at paggalang sa laro. Ang sabong ay hindi lang tungkol sa pera, anay ni Mang Pedro. Nakangiti habang pinagmasdan ang kanyang dating estudyante. Ito ay isang laro ng tiyaga, sipag at diskarte at higit sa lahat isang laro ng karangalan. Ang aral ng kwento, sa anumang laban sa buhay, hindi lang lakas ang puhunan kundi talino at diskarte. Huwag magpadala sa matamis na salita, matutong magsuri at pag-isipan ang bawat galaw. Ang tunay na panalo ay hindi laging tungkol sa pera, kundi sa pagtututo at paggalang sa laro.